Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Tintin. DJ Linz, hindi ko alam kung OA lang po ba talaga ako. Ganito kasi yun. Nakipag-inuman yung boyfriend ko sa tropa niya. And isa sa mga napagkwentuhan nila ay tungkol sa babae na to. Bilang background, DJ Lindsay, they are a group of riders. At napag-usapan nila yung mga chicks daw sa area na dinedeliveran nila. Ngayon yung boyfriend ko, nakakairita. Kasi, sabat din siya ng sabat. Nag-a-agree siya sa mga sinasabi ng mga kapwa niya rider. Na oo, maganda si ganto, si ganyan. Ang sexy ni ma'am ganto. Ako naririnig ko lang talaga yung mga pinagsasasabi nila. Pero alam ng boyfriend ko na nandun lang ako. Alam mo, DJ Lindsay, I felt disrespected sa ginawa niya. Tapos, nung sinabi ko sa kanya na hindi nga ako komportable dun sa pinag-uusapan nila, ang sabi niya lang sa akin is, nakikisama lang naman ako sa usapan. Alam mo yung feeling na ina-expect ko kasi nangingiti-ngiti lang siya. Kasi alam niyang nandun ako. Kasi alam niyang naririnig ko yung pinag-uusapan nila at tungkol sa ibang babae yun. Sana ganun lang yung ginawa niya. Bilang respeto sa girlfriend niya. So hindi ko po talaga maintindihan. Alam ko para sa iba, hindi big deal itong problema ko, pero OA ba talaga ako sa nararamdaman ko, DJ Lindsay? Dapat bang pabayaan ko na lang yung mga ganong usapan nila? O baka naman may point ako dun sa part na feeling ko hindi niya ako nire-respeto dahil sa usapan na yun. Di ko na talaga alam kung anong gusto kong maramdaman o dapat kong maramdaman. Wala rin akong mapagsabihan or mahingian ng opinyon. Di ko kasi alam kung
baliw ba ako o OA? O baka tama lang yung nararamdaman ko. DJ Lindsay, tulong naman. Again, isa po akong avid listener ng Lihim ng Liham. Ako po si Tintin. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa buong Energy FM. 9:12 na po ng nagmamagandang umaga. Wow! Ay pa rin pang istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Gandang umaga sa mga selosang jowa. Aminin mo, may pagkaselosa ka, ante, at nakaka-relate ka dun sa usapan natin o sa kwento natin for today's video. Nakaka-relate ka, no? Kasi siselos ka rin kapag may ibang babaeng pinag-uusapan yung mga kaibigan ng mister mo o ng jowa mo, tsaka yung jowa mo. Diba? Eh, ano bang masasabi mo tungkol dito sa kwento, sa problema nito pong si Tintin? Si Tintin may jowa siya at narinig niya yung pinag-uusapan ng jowa niya at saka mga kaibigan niya na mga rider. Siyempre, hello din sa lahat po ng mga riders na nakikinig ngayon. Gandang umaga po sa inyo. Mga masisipag na riders natin. Rain or shine, i-deliver ang mga parcel. Kung makasigaw sa bahay, akala mo may megaphone silang dala. Diba? Aminin nyo, guilty kayo dyan. But hey, ano bang masasabi mo tungkol dito sa problema nitong si Tintin? So, ang feeling ko dito kasi nagsiselo si Tintin. Dahil nga, may nasabihan ng maganda, sexy. Diba? Nag-a-agree yung jowa niya doon sa pinag-uusapan ng friends niya. Eh, ang sabi ng jowa, alam nga namang hindi ako mag-contribute doon sa usapan para lang makasali. Oh, shit! So ano ba ang masasabi mo? Kung ikaw yung, 'di ba, kung ikaw si Tintin, anong gagawin mo? Mafe-feel mo ba na hindi ka nire-respeto ng jowa mo? O baka naman pababayaan mo kasi lalaki talaga eh, ganun talaga, may mga ganyang usapan naman talaga. Wow! Dali, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Hihintayin ko yan at basahin natin yan on air. 'Di ba? Punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Nandyan po tayo live na live and dyan mo ilagay o i-comment yung mga gusto mong sabihin sa akin, ha? Tulad ni Raniel, ni Arch, ni Trisha, ni Rosemary, ayan, nag-comment na sila at meron na silang, sasabihin, o may gusto na silang sabihin tungkol dun sa kwento natin o sa problema natin for today's video. O, ito sabi muna ng mga pangga natin, sabi ni Liz, he is disrespecting you, Ate Tintin. Sabi naman ni Tala, ano pang ine-expect mo? Boys are boys. Wow! Sabi naman ni Maria Victoria, valid yan, Mi. Kahit sabihin niyang nakikisama lang siya, dapat alam niya yung limitations niya. Doon pa lang wala na siyang respeto sa feelings mo eh. Babae, ano to? Parang tulong-tulungan yung mga babae. Diba? Okay Nung nagsama-sama yung mga babaitan, sabi ni Lorzan, valid naman yung nararamdaman mo. Wow! Sabi naman po ni Light, pag girls gumagawa pwede, pag boys bawal. Diba? Sabi naman ni Mel, hindi normal boyfriend mo, isa siyang engkanto. Uy, grabe ka naman sa engkanto. Sabi naman ni Alvin, ate, napapraning ka lang, pag-aralin mo pag-aralan mo na wag maging OA. Minsan, hindi nakakabuti sa isang relasyon yan. Sabi naman ni Trisha, for me, it's not a big deal. Usapan lang naman dapat yun. Wala lang yun sa jowa mo. Usapan lashing lang yun, ate. Dinamay nyo pa yung alak, ha? Sabi naman po ni Raniel, hi po. Hello din, Raniel. Sabi naman ni Arch, I think medyo magdag-overreact ka lang sa jowa mo. There's always a playful banter amongst men dahil testosterone tripping lamang yun sa kanila. Think nothing of it. Mag-worry ka kapag palihim na siyang kumikilos. Wow! That is so true. Diba? Sabi naman ni Trisha din dito, listening. Good morning po, DJ Lindsay.
listening right now. Hello, good morning din sa pagbumukha mo, Trisha. Ikaw ba, anong masasabi mo sa mga ganyang galawan ng mga jowa? Yung tipong, alam mo na nga na nandyan yung jowa mo, naririnig ka dahil hindi naman siya kalayuan, pero ikaw, mega ka pa rin, mega comment ka pa din sa mga pinagsasabi ng mga kaibigan mo. Ba't kasi sa dinami-dami naman ng mga topic, yan pa yung napag-usapan ninyo, alam nyong nandun yung jowa nung isa, pahamak din kayo magkakaibigan. Diba? Nakakaloka. Well, alam mo, kung ako lang yan, well, sabi nga nung isang commenter natin, boys are boys. And in all fairness naman, in the spirit of equality, bakla. Tayo din ng mga babae, ganyan din naman tayo. Aminin nyo na mga bakla. Makagwapo kayo dun sa dumaan dyan. O di kaya kung pag meron kayo mga, halimbawa sa opisina, 'di ba? Makapogi kayo kay ganto, ganyan. O, yung sa kabilang department, sa kabilang ineme. 'Di ba? Aminin niyo naman, nag-uusap-usap din tayo ng ganyan. Minsan mas malala nga tayo. Inaakto natin na wala diyan yung jowa natin, yung mga jowa natin, saka tayo magkikwento-kwentuhan, 'di ba? Pero tulad ng mga lalaki, aminin niyo naman, kahit na napakaraming gwapo o napakaraming, alam mo yan, macho sa paningin natin, hanggang paningin na lang yan, di ba? Sounds! Hindi kasi alam mo naman natin kung sinong tinitibok-tibok ng puso mo, yung tumitibok-tibok mong puso. Alam mo naman kung sino yung laman yan. Hanggang kwentuhan na lang yan, ante. Huwag ka masyadong paraning dyan. At saka kahit pa nagagwapuhan, o kahit pa nagagandahan yung mga riders na yan, yung mga kaibigan ng jowa mo at yung jowa mo dun sa mga babae na yon, ano namang assurance mo na papatulan siya ng babae, di ba? Kasi sa totoo lang, minsan ganyan tayo kapraning tayo mga babae. Gandang-ganda tong jowa ko sa doon sa babaeng yun, baka mamaya maagaw siya sa akin ng babae. Hello! Baka nga walang pakialam yung babae dyan sa jowa mo. Diba? O, sabi ni Edric, siguro ang mali lang yung napag-usapan nila nang nandyan ka o partner nila. Siguro pwede pag-usapan kung sila-sila lang kasi nga boys talk. And girls din nga boys talk. Ano daw? Girls talk din naman. Merong girl talk. Pero syempre need pa rin ng privacy sa bawat isa. Pero alam mo, walang naman magiging problema kung buo ang tiwala mo sa jowa mo, 'di ba? Nasa tiwala lang 'yan, nasa pagtitiwala lang 'yan. Hindi, totoo lang. Alam mo, nasa security din yan na binibigay ng lalaki doon sa babae or vice versa. Diba kasi kahit sinong makasama ng jowa mo, kung talagang buo naman yung tiwala mo sa kanya, alam mong hindi siya gagawa ng masama because grabe nga yung binibigay sa'yo na assurance and security ng boyfriend mo na kahit anong mangyari, ikaw lang ang babae para sa akin, mahal na mahal kita, gagawin ko lahat para sa'yo, hindi ko kayang tumingin sa ibang babae or pwede rin minsan tumingin pero hindi naman susunggab, ganun. Diba? Nasa pagbibigay din ng assurance yan doon sa babae. Wow! Kasi wala namang mangyayari doon sa lagi mo sinasabing hindi ako titingin sa iba. Hindi ako, alam mo yun, hindi ako makikipag-chat sa iba, hindi ako makikipag-text sa iba. Kung sinasabi mo lang yan pero wala namang gawa, o paano? Sinasabi mo na hindi ako mambababae pero mayat maya may nagme-message dyan sa telepono mo. Hindi pa kilala ng jowa mo, di ba? So, dapat kalakip ng assurance and security na binibigay through words, may actions din. 'Di ba? Dapat kapani-paniwala yung mga ginagawa ninyo. Wow! 'Di ba? Sabi ni Chard, paano kung si Kuya Romel, Peace DJ Lindsay, ay, alam ko at talagang tiwala ako na World War II ito. World War III kapag may nangyari ganyan. Pero hindi ganyan si Romel eh. Oo, at alam ko yung mga kaibigan nila. Ewan ko lang siguro kapag hindi kami kasama, 'di ba? Pero kung ako 'yan, ba't naman ako gagawa ng, 'di ba? Ba't naman ako magre-research pa kung anong pinag-uusapan ninyo kapag hindi nyo kami kasama, 'di ba? Ba't ka naman gaganon pa? 'Di ba, gagawa ka lang na ikasasakit ng damdamin mo. Wow! So, magtiwala ka lang. At saka, yun nga, nature na yan ng lalaki. Nature din naman natin yung mga babae. So kung nag-uusap-usap tayo about boys, sila din nag-uusap-usap about girls. But that doesn't mean na lolokohin ka niya. Na pag-uusapan lang. Diba? Ikaw, Chard, nakakaloka ka, Chard. Binigyan mo ko ng pag-iisipan, Chard. Hindi kasi sabi nga nila,
Alam mo, nung kinasal kami ni Romel, may nagsabi sa amin na you should be each other's best friend. Oo. And when I say best friend, hindi naman sa tipong wala ng boundaries bilang mag-asawa, 'di ba? Pero yung tipong kung anong trip niya, dapat pag-aralan mo rin na maging trip mo, 'di ba? Diba, may nasabing dumaan na maganda sa harap ninyo. Sabing ganda naman nun. Pag gumanon yung lalaki, hindi para gerahin mo siya. Sabihin, sino maganda, ganyan. Kapal naman ang mukha mo kung yung kasama mo, tapos nagagandahan ka sa iba. Why not appreciate nyo yung ganda ng dumaan? Dalawa kayo. Wow! O di gumanti ka pag may dumaan na gwapo. Gwapo naman nun, gumanon ka din. Tapos kapag nag-react siya, appreciate natin because we should be best friends, diba? At totoo naman yun, you should be each other's best friend. Dapat pareho kayo, yung tipong hindi ninyo iti-take against each other, yung mga nababanggit ninyo tungkol sa mga bagay-bagay. Halimbawa, nagwapuhan ka sa isang lalaki, hindi niya dapat masamain yun. Kasi kahit naman pagbalik-balik ta rin ninyo yung mundo, di ba? Mag-asawa na kayo. Pero iba yung case nitong si Tintin eh, magjowa pa lang sila. Oo. So dapat, tigasan mo yung dibdib mo. Dapat alam mo yun, ilagay mo sa isip mo na man will be man. As long as hindi ka niloloko, hanggang salita lang. Pero alam mo, importante rin talaga na i-express mo yung iyong, alam mo yun, yung sentiments mo sa kanya para maiwasan niya yung mga bagay na makakapagpasama ng loob mo. Diba? Para din aware siya sa kung anong nakakainis. Kasi si Romel, alam niya na silosa talaga ako from the very beginning. So lahat na makakapagpaselo sa akin, iniiwasan niya talaga. And that's a good thing, diba? Para iwas samaan ng loob. Si Romel naman low-key na seloso yon, hindi lang nagpapahalata kasi kunwari, macho-macho siya. Pero napakaseloso naman. So alam mo na yon. Tintin, express mo lang kung ano yung mga negative na nararamdaman mo tungkol sa mga naririnig mo. Okay yan, express mo yan sa kanya. Pero at the same time, it should come with understanding na baka nga naman napapag-usapan lang, baka naman, alam mo yun, baka nga naman talagang maganda, na-appreciate lang niya. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na maganda sa paningin niya, 'di ba? Wow! Na-appreciate niya lang talaga. Tindihin mo na lang. Ngayon kapag nasundan pa yan ng mga, alam mo yun, mga red flag, saka ka na mag-react, 'di ba? Hangga't walang nangyayaring panloloko, hindi kanya tinataguan, hindi kanya, 'di ba? Hindi siya nagbe-message sa iba. Dumada-move sa iba. Boys will be boys. Pag usapan, yun lang yun, 'di ba, Toby? Kayo din naman ganyan kayo. Oh, shit! Kahit nga mga lalaki, minsan nagagwapuan sa kapwa nila lalaki, 'di ba? Hindi rin. Ano to? Alam mo yung kontrabida? Basher ka. Ganun yun. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Pero dahil gusto natin palungkutin ka, ito bibigay ko ang kanta para sa'yo. 9:24 ng umaga. Pangga, mahal ko, pangga ko, baby ko. Message mo ako kung meron kang kwento. Facebook.com/Lindsay1067. Wow! LINDSAY 1067. Jessa Saragosa with the song, Siya Ba Ang Dahilan? Siya ba ang dahilan?